Pangalawang Mga Hari, Kapitulo 3. Ang digmaan ng Israel at Moab. Nang ika-18 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda, si Joram namang anak ni Ahab ay nagsimulang maghari sa Israel. 12 taon siyang naghari sa Samaria, ang kabisera ng Israel. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Subalit hindi siya naging kasinsama ng kanyang ama o ng kanyang ina na si Jezebel, sapagkat pinaalis niya ang rebulto ni Baal na ipinagawa ng kanyang ama. Ngunit tulad ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat, si Joram ay naging dahilan din upang magkasala ang Israel at hindi niya ito pinagsisihan. Hinulaan ni Eliseo ang tagumpay laban sa Moab. Maraming tupa si Haring Mesa ng Moab at taon-taon ay nagbubuhis siya sa Israel ng 100,000 kordero at balahibo ng 100,000 tupa. Ngunit nang mamatay si Ahab, naghimagsik siya laban sa Israel. Kaya mula sa Samaria ay tinipon ni Haring Joram ang lahat ng mga kawal ng Israel. Nagpadala siya ng sugo kay Haring Jehoshaphat ng Juda at ipinasabing naghimagsik laban sa kanya ang hari ng Moab. Ipinatanong niya kung tutulungan siya sa pakikipagdigma laban dito. Ganito naman ang sagot ni Jehoshaphat: "Tutulungan kita 10 ng aking mga tauhan at kabayo. Saan kami dadaan sa aming paglusob?" tanong pa niya. "Sa ilang ng Edom," sagot ni Joram. Kaya nagsama-sama ang sandatahang lakas ng mga hari ng Israel, Juda at Edom. Makaraan ang 7 araw nilang paglalakad, naubusan sila ng tubig. Wala nang mainom ang mga kawal at ang mga hayop. Dahil dito, sinabi ng hari ng Israel, "Tayong tatlo'y pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Moabita." Itinanong ni Jehoshaphat, "Wala ba ritong propeta para makasangkuni tayo kay Yahweh?" Sumagot ang isa sa mga opisyal ng hari ng Israel, "Narito po si Eliseo, ang anak ni Shaphat at dating lingkod ni Elias." Sinabi ni Jehoshaphat, siya ay tunay na propeta ni Yahweh, at ang 3 hari ay pumunta kay Eliseo. Tinanong ni Eliseo ang hari ng Israel, "Bakit sa akin kayo lumalapit at hindi sa mga propetang nilapitan ng inyong ama't ina?" "Sapagkat kaming 3 ay pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Moabita," sagot ng hari. Sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat na siyang aking pinaglilingkuran. Kung hindi lang dahil kay Haring Jehoshaphat ng Juda, ni hindi kita papansinin. Dalhan niyo ako ng isang manunugtog." Ganon nga ang ginawa nila. Nang tumugtog na ito, si Eliseo ay nilokoban ng kapangyarihan ni Yahweh at sinabi niya, "Sinasabi ni Yahweh na pababahain niya ang tuyong batis na ito. Hindi uulan ngunit mapupuno ng tubig ang batis na ito para may mainom kayo at ang inyong mga hayop. Hindi lamang iyan ang gagawin niya sa inyo. Ibibigay niya sa inyong mga kamay ang mga Moabita, kaya't masasakop ninyo ang kanilang magagandang lungsod na napapaligiran ng mga pader. Ibubuwal ninyo ang kanilang mga punong kahoy. Sasarahan ng mga batis at tatampakan ng bato ang kanilang mga bukirin." Kinaumagahan, sa oras ng paghahandog, nakita nilang umaagos ang tubig mula sa Edom at naging masagana sa tubig ang lupaing iyon. Nabalitaan ng mga Moabita na nagsama-sama ang 3 hari upang sila'y digmain. Kaya tinipon nila ang lahat ng maaaring humawak ng sandata mula pinakabata hanggang pinakamatanda at pinadala sa labanan.
Kinaumagahan, nakita nila ang tubig na kasimpula ng dugo dahil sa sikat ng araw. Kaya sinabi nila, "Dugo, marahil ay naglaban-laban ang mga hari at sila-sila ay nagpatayan. Lusubin na natin sila at samsamin ang kanilang ari-arian." Ngunit pagdating nila sa himpilan ng mga Israelita, sinugod sila ng mga ito. Umurong ang mga Moabita, ngunit tinugis sila ng mga Israelita at pinatay ang bawat abutan. Winasak nila ang mga lungsod sa Moab at lahat ng bukirin ay tinambakan nila ng bato. Hinarangan nila ang lahat ng patis at ibinuwal ang lahat ng punong kahoy. Wala nang natitirang lungsod kundi ang Kir Hareset, kaya't kinubkob ito ng mga maninirador na Israelita. Nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila ng mga kaaway, nagtipon siya ng 700 kawal na sanay sa paggamit ng espada upang makalusot sila sa kinaroroonan ng hari ng Edom. Ngunit hindi sila nakalusot, kaya kinuha niya ang panganay niyang lalaki, ang magmamana ng kanyang korona, at sinunog bilang handog sa ibabaw ng pader. Nang makita ito ng mga Israelita, sila'y kinilabutan, kaya umatras na sila at umuwi sa kanilang lupain.